Sinangayunan ng isang ekonomista ang panukala ni Pastor Apollo C. Quiboloy na maging targeted ang approach sa pamamahagi ng ayuda para matiyak na karapat-dapat o deserving ang pagkakalooban ng tulong ng gobyerno. Narito ang balita ni Val de Vinagracia. 100% agree ang ekonomista si Dr. Michael Bato kay Pastor Apollo C. Quiboloy ng The Kingdom of Jesus Christ na targeted approach ang pamamahagi ng ayuda para sa mga Pilipino. Ito'y dahil hindi naman unlimited an kay Bato ang pondo ng gobyerno kaya't kailangang maging malinaw at maidaan sa masusing pag-aaral ang mga magiging benepisyaryo sa isang partikular na programa ng pamahalaan sa pagbibigay ng tulong. Una na kasing naiulat na mayroon di umanong nabibigyan ng assistance na may kakayahan naman sa buhay. Maganda po yung proposal niya ni Pastor na kung saan magiging targeted ang approach at magiging mas accountable at Mario ng mahalaga dyan mas accountable yung ating gobyerno in terms of sa ating taong bayan kasi nga kinakailangan talaga Admar pag nagbigay ka ng ayuda kailangan malaman natin kung yung ayuda na yan, merong pinapuntahan na tulong talaga dun sa tao. I have to agree 100% kay Pastor dyan, na kinakailangan talaga targeted yung approach dyan. Kasi nga, hindi naman unlimited yung resources ng ating gobyerno at yung budget ng ating gobyerno, limited po yan. At since limited po yung resources na pwedeng ipamigay ng gobyerno, dapat lang po talaga na targeted yung approach dyan sa pamimigay po ng ayuda. Ngayon anya, tila padalos-dalos sa mga nasa pwesto sa pamamahagi ng ayuda at hindi na iniisip kung para saan at kanino nga ba ang iniaabot nilang tulong. Nakikita ko itong mga bagong klaseng ayuda na meron tayo is parang hindi masyadong pinag-isipan Admar. Kumbaga nangyayari dito is itong mga ganitong klaseng ayuda is ang objective talaga ng ating mga leader is mamigay lang ng pera. And then yung pag-aaral, it came later. Kumbaga parang afterthought na lang yung pag-aaral nila kung para saan pa talaga yung ayuda to. Ang importante is maipamigay yung mga pera dun sa mga lugar na kailangan nating manalo or bumababa yung ating popularity. Oras na maging senador ng Pilipinas, ilan sa mga plataforma ni Pastor Apollo ay ang pagbibigay ng tulong sa mga Pilipino na hindi lang sa pamamagitan ng cash kundi pagbibigay ng stable na trabaho. Palalawakin rin nito ang comprehensive social assistance programs na saklaw ang food security, healthcare, housing at iba pa. Ibig sabihin, nakadepende lahat ang matatanggap na tulong ng isang benepisyaryo sa kanyang pangangailangan. Sa pamamagitan nito ay maiiwasan ang maling paggamit ng ibinigay na ayuda gaya na lang sa mga nangyari sa nagdaang mga pamimigay ng tulong. Sa job creation naman, nais si Pastor Apollo na makabuo ng job opportunities sa rural areas at mabigyan trabaho ang indigents na kung sino mang kumpanya na kukuha sa kanila ay mamibigyan ng incentives. Mula dito, naniniwala ang ekonomista si Dr. Bato na handang-handa nang maging senador ang butihing pastor. Admar, dyan ako hanga kay Pastor. Kasi alam mo, kung papasok ka sa senator, hindi lang naman kasi paggawa ng batas ang dapat na ginagawa ng isang senador. Kasama rin dito, Admar, yung tinatawag nating oversight. Yan yung nabanggit mo kanina na monitoring, yung pag-check kung ini-implement ba yung batas. That is part of monitoring. Nakikita natin based din sa sinabi mo nga kanina na si Pastor Quiboloy, he knows what he's doing. Kasi nga, hindi lang naman po talaga paggawa ng batas ang ginagawa ng isang senador. Kasama dyan yung mga iba't iba pang mga responsibilities. Kagaya halimbawa sa commission on appointments, sa pag-oversight, pag-conduct ng mga pagdinig in aid of legislation, mga pag-aaral. Kasama rin yan sa kanilang mga mandato. So nakita natin dito na clearly the good pastor knows what he's doing. And ready yan si Pastor in terms of the plan and programs na kanyang gagawin. Kasabay nito ay ipinanawagan ng ekonomista na sana'y bigyang solusyon na rin ng butihing pastor ang pagkalulong ng mga Pilipino sa pagsusugala. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, ako si Val de Vinagracia.